Kabilang din sa mga problema natin sa kalsada, ito ngang mga abusador din, no, ng mga abusadong mga driver na mga TNVS. At kamakailan nga ay sinuspindi ng Land Transportation Office ang lisensya ng 10 taxi at TNVS drivers ng 70 araw matapos nga mahuling naniningil ng sobra at nangongontrata ng pasahero diyan sa NAIA. Gaano ba dami pong mga reklamo din ang natatanggap po ninyo, attorney? Opo, we note that itong ganitong kaso ng mga overcharging or contracting, especially dyan sa ating NAIA at airports, ay isang napakatagal na problema. Ah, Kapag titignan or tanungin natin ang pulso ng ating mga kababayan, maraming mga nagsasabi na na-experience din nila ang ganitong mga taxi drivers, mga abusadong taxi drivers o TNVS na nag-overcharge sa kanila sa NAIA. So maganda po na action, we commend, we appreciate po itong swift actions ngayon ng ating LTO, ng ating DOTR na finally natututukan na nga at nagkaroon na ng masusing investigasyon regarding sa mga cases of overcharging ng mga taxi sa NAIA. At ngayon, latest development nga ay meron ng mga pinatawan ng mga 90 days suspension ng kanilang driver's license. So this is a good move kasi matagal na naging pasakit sa ating mga commuter ang ganyang practices ng mga abusadong taxi driver. So nakakahiya din kasi ito. Hindi lang ito pasakit sa ating mga commuter sa atin, kundi pati na din sa mga turista. Yung mga turista natin, mga foreigners na pupunta dito sa Pilipinas ay nakaka-experience din ng ganitong overcharging ng ating mga taxi drivers. So this is a good move. At sana maging tuloy-tuloy na ito. Matuloy-tuloy ang monitoring at maganda din na hindi lang limited sana sa airport ang ganitong mas tutok na pag-monitor kung merong mga TNVS drivers or taxi na mag-overcharge. Siguro maganda din gawin dito sa yung other common pick-up issues sa mga passengers. Siguro sa ating mga pantalan, mga pier, mga bus stations or mga malls. Kasi hindi lang naman ito nangyayari sa NAIA, sa ating airport. So sana, ganon, with that kind of approach, nakikita naman natin na yung ginagawa towards that direction ng ating LTO at DOTR. So with that, mas ma-deter na at mapigilan na at mahinto na talaga ang ganitong practices ng ating ibang mga abusadong taxi drivers po. Opo. Do you think, attorney, na sapat yung mga hakbang na ginagawa po ng ating pamahalaan para labanan nga itong mga ganitong kaso o yung mga issue sa mga drivers po natin, lalo na po dyan sa NAIA? Considering, sabi mo nga, napakatagal na po nitong problema na ito. Marami na tayong mga reklamong natatanggap, lalo na dyan sa NAIA. Nakakahiya na sa maraming mga turista na pumapasok dito sa ating bansa. Ano pang mga dapat sa tingin po ninyo ang gawin ng ating pamahalaan para tuluyan talagang masugpo ito? Yes, as we perceive it now, maganda po ang mga naging actions ng ating pamahalaan, ng ating LTO, DOTR sa mga latest na mga nangyayari. Nakikita naman natin na sunod-sunod yung mga simula kasi nung nag-viral itong isang taxi driver na ningil ng 1,200 ng sa isang pasahero na nagpahatid sa mula ng NAIA Terminal 3 to Terminal 2, naging mas tutok na ang ating pamahalaan sa mga ganitong concerns. At sunod-sunod na nga, in this month of June, merong bago lang na-actionan at naging viral itong taxi driver nga nabanggit ko. Meron na namang sumunod na naningil din ng 5,000. Tapos meron din isang motorcycle rider na ningil ng 2,000 from NAIA to Cainta. So agad-agad naman pagkatapos na nai-report ito at naiparating ang ating mga commuter o ng ating concerned citizens at otoridad ay inaksyonan agad. Nagkaroon agad ng investigation which results nga nitong mag-issue ng mga show cause order ang ating pamahalaan with the accompanied 90 days suspension sa lisensya ng mga involved na mga driver. So maganda po ganito na kapag merong nagre-report or nare-raise ang concern ng ating mga commuter ay agad-agad na naaksyonan ng ating pamahalaan, ng ating DOTR at LTO. So sana maging tuloy-tuloy na ang ganitong swift actions na kanilang ginagawa at saka, well, nabanggit din yun, raise din
na nagkakaroon na ngayon ng masusing investigation, particularly doon sa mga airport security personnel. Kasi doon nga sa issue nung unang nag-viral na taxi driver ay ibinanggit din niya na kaya pala sila nakukumpel or napipilitan na mag-overcharge ay meron daw po palang namimilit sa kanila na allegedly mga miyembro ng airport police. So ang nakita nga natin ay ni-relieve na or pinatawan na ng preventive suspension itong mga involved na iyon. So sana tuloy-tuloy ang maging mas malaliman na investigasyon kasi nakikita talaga namin na sa sobrang tagal ng ganyang practice, especially sa NAIA, siguro nga ay na may ugat talaga or malalim ang pinanggalingan kung bakit sa haba-haba ng panahon hindi yan nawawala. So maganda yon na nagkakaroon na ng masusing investigation para malaman talaga kung sino talaga ang may pakana or involved sa ganito at para hindi ito magtuloy-tuloy pa kasi ito ay pasakit talaga sa ating mga commuter.